Sa liblib na bahagi ng isang baryo sa paanan ng bundok sa Nueva Ecija, nakatira si Mateo, isang payat, maitim at halos hindi na matukoy ang edad dahil sa lalim ng mga guhit sa kanyang mukha. Bata pa lamang siya nang matutong magbungkal ng lupa. Minana niya ang maliit na lupang sinasaka mula sa kanyang ama, ngunit tila minana rin niya ang malas at kahirapan na matagal nang nakadikit sa kanilang apelido. Tuwing madaling araw, bago pa man sumilip ang araw, gising na si Mateo. Tahimik niyang iniiwan ang kanyang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at yero. Ang kanyang asawa na si Lina at ang dalawa nilang anak ay kadalasang tulog pa, magkakatabing nakahiga sa manipis na banig. Bitbit ang kanyang lumang asarol at bayong, naglalakad siya sa maputik na pilapil patungo sa kanyang palayan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Ilang taon nang hindi maganda ang ani, kung minsan ay binabaha ang palayan, kung minsan naman ay tinatamaan ng peste. Noong mga panahong iyon, ang laman ng kanilang hapag ay kadalasang lugaw na may asin o kaya'y tuyo na hinati-hati upang magkasya sa 4 na bibig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman narinig si Mateo na nagreklamo. Tahimik lamang siyang nagtitiis. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kulay kahel, napansin ni Mateo ang kakaibang kaluskos sa gilid ng kanyang palayan. Unay inakala niyang ordinaryong daga lamang iyon, isa sa mga peste na sumisira sa kanyang pananim. Mahigpit niyang hinawakan ng hawakang kahoy ng kanyang asarol at dahan-dahang lumapit. Ngunit nang sumilip siya sa pagitan ng mga palay, napakunot ang kanyang noo. May isang maliit na daga na kakaiba ang anyo. Hindi ito tulad ng karaniwang dagang bukid. Ang balahibo nito ay tila may bahagyang kinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang mga mata nito ay hindi rin mapula tulad ng iba. Ito'y tila malinaw at parang may inuunawang mas malalim. Hindi gumalaw ang daga. Sa halip, tila nakatingin ito ng diretso kay Mateo. "Kung peste ka man," bulong ni Mateo sa sarili, "pasensya na." Mabilis niyang ibinaba ang lambat na dala niya at sa isang iglap ay nahuli ang maliit na nilalang. Nagpumiglas ang daga sa loob ng lambat, ngunit sandali lamang. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla itong tumahimik. Napansin iyon ni Mateo. Karaniwan, ang mga dagang nahuhuli niya ay nagwawala hanggang sa mapagod. Ngunit ang isang ito, parang nag-iisip. Napailing siya. "Pagod lang siguro ako," naisip niya. Inilagay niya ang daga sa isang lumang kahon na ginagamit niya sa panghuli ng peste at dinala iyon pauwi. Hindi niya balak patayin agad. Naisip niyang ipakita muna ito sa kanyang mga anak na bihirang makakita ng kakaibang bagay. Pagdating sa kubo, nadatnan niyang nagsisiga si Lina sa labas. "Ano yang dala mo?" tanong nito. "Daga lang sa palayan," sagot ni Mateo habang inilapag ang kahon sa gilid. Sumilip ang dalawang bata, si Nilo na 9 na taong gulang at si Maymay na 7. "Ang liit," sabi ni Maymay. "Pero ang kinis," dagdag ni Nilo. Hindi na pinansin ni Mateo ang kanilang usapan. Umupo siya sa bangkong kahoy at tahimik na uminom ng tubig mula sa tabo. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Lumalim ang gabi. Isa-isa nang natulog ang mga bata. Si Lina ay nahiga rin sa banig matapos magligpit. Si Mateo na lamang ang gising, nakaupo sa may pintuan at pinagmamasdan ang madilim na paligid. Hanggang sa may narinig siyang mahina. Kiskis. Parang may kumikiskis sa kahoy. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kahong pinaglagyan niya ng daga. Tahimik. Sandaling wala siyang narinig. Ngunit maya-maya, may nahulog. Ting. Isang napakaliit na tunog na tila metal na tumama sa kahoy. Kinabahan si Mateo.
Maingat niyang binuksan ang takip ng kahon. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng kahon, katabi ng tahimik na nakaupong daga, ay may isang maliit na butil na kulay dilaw. Kinuha niya iyon at inilapit sa liwanag ng gasera. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang maliit na bagay sa kanyang palad ay kumikinang. Mukha itong ginto. Napatingin siya sa daga. Tahimik lamang itong nakamasid sa kanya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Mateo ng kakaibang kaba. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang kakapasok pa lamang sa kanyang payak at tahimik na buhay. Madilim na ang paligid, ngunit hindi pa rin makatulog si Mateo. Paulit-ulit niyang pinapaikot sa pagitan ng kanyang mga daliri ang maliit na butil na kinuha niya sa kahon. Kahit saan niya tingnan, hindi ito mukhang tansan o piraso ng tanso. Makinis, mabigat sa laki nito, at may kakaibang kinang na hindi mapantayan ng ordinaryong metal. Minsan na siyang nakakita ng tunay na ginto noon sa bayan, sa isang lumang singsing na ipinagbili ng kapitbahay nila. Kahit papaano, may ideya siya sa itsura nito. At kung hindi siya nagkakamali, ginto nga ito. Napabuntong hininga siya at napasandal sa dingding ng kubo. Tahimik na tahimik ang gabi. Sa labas ay maririnig lamang ang huni ng kuliglig at ang paminsang ihip ng malamig na hangin mula sa palayan. Muli siyang napatingin sa kahon. Nandoon pa rin ang maliit na daga, nakaupo lamang sa isang sulok, hindi nagwawala, hindi nagtatangkang tumakas. Para bang alam nitong pinagmamasdan nito ni Mateo. Anong klaseng hayop ka ba? Mahina niyang bulong. Hindi siya pamahiin, pero hindi rin siya bulag sa mga bagay na hindi may paliwanag. Maraming kwento sa baryo, mga duwende sa punso, mga engkantong naliligaw sa bukid, at kung ano-ano pang kababalaghan. Karamihan doon ay hindi niya pinapansin. Pero ngayon, hawak niya ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang ilang sandali bago niya naisip ang isang bagay. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kubo. Kinuha niya ang lumang timbangan na ginagamit nila noon sa pagtitinda ng palay. Maingat niyang inilapag ang maliit na butil ng dilaw sa isang platito at tinimbang. Bahagyang bumaba ang timbangan. Napasinghap siya. Para sa isang bagay na kasing liit ng butil ng mais, mabigat ito. Hindi na siya halos huminga habang ibinaba niya ang timbangan. Pagbalik niya sa loob, nakaupo pa rin ang daga. At sa di niya inaasahan, tila kumilos ito. Hindi tumakbo. Hindi nagwala. Sa halip, dahan-dahan nitong itinukod ang dalawang paa sa harap at tila may inilabas mula sa bibig. May nahulog muli. Ting. Napaatras si Mateo. Muling may maliit na kumikislap na butil sa loob ng kahon. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang yumuko siya at kinuha iyon. Dalawa na. Parehong-pareho ang hitsura. Parehong mabigat. Parehong mukhang ginto. Hindi niya namalayang napaupo na siya sa sahig. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung totoo ito, kung hindi ito panaginip, maaaring napahawak siya sa ulo. Hindi pa siya handang mag-isip ng malayo. Marami ng pagkakataon sa buhay niya na inakala niyang may magandang darating, pero palaging nauuwi sa wala. Ayaw niyang umasa agad. Maingat niyang isinara muli ang kahon. Bukas, bulong niya sa sarili. Bukas ko malalaman ang totoo. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ang gising ni Mateo. Halos hindi siya nakatulog. Ang dalawang maliit na butil ng dilaw ay nakabalot sa lumang panyo at nakatago sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na polo. Hindi niya muna sinabi kay Lina ang lahat. Ayaw niyang magbigay ng pag-asa kung hindi pa siya sigurado. Matapos ang mabilis na almusal na lugaw, nagpaalam siya. Pupunta lang ako sa bayan, sabi niya. May bibilhin ka?
Tanong ni Lina. May ipapatingin lang. Hindi na ito nag-usisa. Mahaba ang lakad papuntang sentro ng bayan. Halos 1 oras din ang nilakad ni Mateo sa ilalim ng maagang sikat ng araw. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay mas bumibigat ang laman ng kanyang bulsa. Hindi dahil sa bigat ng ginto, kundi dahil sa bigat ng posibilidad. Pagdating niya sa maliit na pawn shop sa palengke, sandali siyang nag-atubili sa labas. Ilang beses na siyang dumaan dito, pero hindi pa siya kailanman pumasok. Ngayon, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Lumapit siya sa matandang lalaki sa loob. Ano yon, iho? Tanong ng matanda. Tahimik na inilabas ni Mateo ang panyo at dahan-dahang binuksan. Ipinatong niya sa mesa ang 2 maliit na butil. Tahimik na kinuha iyon ng matanda at sinilip sa ilalim ng ilaw. Ilang segundo itong hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumingin ito kay Mateo. At doon, bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda. Saan mo nakuha ito? Maingat itong tanong. Napalunok si Mateo. Sa bukid po. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay ibinaba ng matanda ang lente at nagsalita ng mabagal. Iho, kung hindi ako nagkakamali. Huminto ito sandali. Purong ginto ito. Parang may umalingaw-ngaw sa loob ng dibdib ni Mateo. Hindi siya agad nakapagsalita. Nakatingin lamang siya sa 2 maliit na butil na hawak pa rin ng matanda. Para bang baka maglaho ang mga iyon kapag kumurap siya. Sigurado po kayo? Paos niyang tanong. Tumango ang matanda. Muli nitong sinilip ang mga butil sa ilalim ng ilaw at bahagyang kinagat ang isa. Isang lumang gawi ng mga sanay sa ginto. Hindi ito peke, sabi nito. Mataas ang kalidad. Saan mo ulit nakuha? Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang sombrero. Sandaling nag-isip siya kung ano ang dapat sabihin. Napulot ko lang po sa palayan, maingat niyang sagot. Hindi na nag-usisa ang matanda, ngunit halatang nagtataka ito. Kung gusto mo, maaari ko itong bilhin, dagdag nito. Maliit lang ang mga piraso, pero kung totoo ang pinanggalingan nito, may halaga pa rin. Hindi agad sumagot si Mateo. May kung anong bumubulong sa loob niya na huwag muna. Hindi pa niya lubos maintindihan ang nangyayari at ayaw niyang magmadali. Magkano po kung sakali? Tanong niya. Mabilis na nagkwenta ang matanda sa lumang calculator. Nasa ganito ang aabutin ng 2, sabi nito habang iniusog ang papel. Napatitig si Mateo. Para sa ibang tao, maaaring maliit lang ang halagang iyon. Pero para sa kanya, ilang linggo na nilang pagkain iyon. Halos manginig ang kanyang mga daliri. Ngunit sa huli, dahan-dahan niyang ibinalik ang mga butil sa panyo. Pag-iisipan ko muna po, mahina niyang sabi. Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda pero tumango rin ito. Kung may makuha ka pa, dalhin mo lang dito. Tahimik na tumango si Mateo at lumabas ng pawn shop na magaan ang ulo ngunit mabigat ang isip. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang imahe ng maliit na daga. Ang tahimik nitong titig, ang kakaibang kilos nito sa loob ng kahon. Hindi na niya maikakaila sa sarili. May kakaiba sa hayop na yon. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niyang naglalaba si Lina sa likod habang naglalaro naman sa lupa ang 2 bata. Ano sabi sa bayan? Tanong ni Lina nang mapansin siya. Sandaling nagatubili si Mateo. Pagkatapos ay inilabas niya ang panyo at ipinakita ang 2 butil. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ano yan? Ginto raw, mahina niyang sagot. Napahinto sa paglalaro ang mga bata at lumapit. Ginto? Bulong ni Maymay. Tahimik na tumango si Mateo. Hindi makapaniwala si Lina. Kinuha niya ang isa at inikot-ikot sa kanyang palad. Saan mo nakuha to, Mateo? Doon na niya ikinuwento ang lahat. Ang kaluskos sa palayan, ang kakaibang daga, ang pagkahulog ng maliliit na butil sa loob ng kahon.
Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Lina mula sa pagtataka, naging kaba. Nasaan na ang daga? Mahinang tanong nito. Nasa kahon pa. Sabay silang napatingin sa sulok ng kubo kung saan nakalapag ang lumang kahon. Tahimik. Walang galaw. Dahan-dahang lumapit si Mateo at binuksan ang takip. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Nakaupo. Tahimik. At tila nakamasid. Biglang napayakap si Maymay sa braso ng kanyang ina. Tata! Bulong ng bata. Hindi sumagot si Mateo. Dahil sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya. Hindi ordinaryong hayop ang nahuli niya. At ang mas mabigat na tanong na unti-unting sumiksik sa kanyang isip. Kung patuloy itong maglalabas ng ginto, handa ba siyang harapin ang kapalit nito? Magdamag nagising si Mateo. Kahit pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong trabaho at paglalakad papuntang bayan, hindi siya dalawin ng antok. Nakahiga lamang siya sa banig, nakatitig sa bubong na yero habang paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang mga nangyari. Sa kabilang sulok ng kubo, tahimik ang kahon. Pero alam niyang naroon pa rin ang daga. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya roon na para bang baka bigla itong mawala. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Bandang hating gabi, nang tuluyan ang mahimbing ang tulog ni Lina at ng mga bata, dahan-dahang bumangon si Mateo. Marahan ang bawat galaw niya upang hindi makalikha ng ingay. Lumapit siya sa kahon. Huminga muna siya ng malalim bago niya ito binuksan. Nandoon pa rin ang maliit na nilalang. Nakaupo, kalmado, tila sanay na sanay sa presensya ng tao. Tahimik na pinagmasdan ito ni Mateo. Kung ano ka man, bulong niya, hindi kita sasaktan. Parang bahagyang gumalaw ang ilong ng daga. Hindi alam ni Mateo kung guni-guni lamang ba iyon. Ilang sandali siyang nakatitig hanggang sa may marinig siyang munting tunog. Ting, parang pamilyar na tunog. Agad siyang napayuko. May panibagong maliit na butil na naman sa loob ng kahon. Mabagal niyang kinuha iyon. Mas bumilis ang tibok ng puso niya. 3 na. Hindi na ito maaaring nagkataon lamang. Umupo siya sa tabi ng kahon, hawak ang maliit na ginto, at doon siya inabot ng matagal na pag-iisip. Hindi siya sakim na tao. Sanay siya sa payak na buhay. Pero hindi rin niya maikakaila ang katotohanang matagal na nilang pinoproblema ang pera, ang matrikula ni Nilo, ang pambili ng gamot kapag nagkakasakit si Lina, ang utang sa tindahan. Kung totoo ang iniisip niya, maaaring magbago ang buhay nila. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay may malamig na pakiramdam na gumagapang sa likod ng kanyang batok. Masyadong kakaiba. Masyadong tahimik ang hayop. At tila nakakaunawa. Kinabukasan, nagising si Mateo na mabigat ang ulo ngunit buo na ang loob. Hindi niya muna ipagsasabi sa iba. Hindi sa kapitbahay. Hindi sa mga kasamahan sa bukid. Kahit kanino. Tahimik siyang kumilos gaya ng dati. Nag-almusal sila ng pamilya at nagkunwari siyang ordinaryo lamang ang araw. Ngunit bago siya umalis papuntang palayan, may ginawa siyang hindi niya karaniwang ginagawa. Nilagyan niya ng kaunting kanin at tubig ang loob ng kahon. Kung mananatili ka rito, mahina niyang sabi, aalagaan kita. Hindi gumalaw ang daga. Pero nang siya'y tumalikod, napansin niyang lumapit ito sa kanin. Napahinto si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kakaibang gaan ang dumaan sa dibdib niya. Lumipas ang mga araw. Tahimik ang lahat. Patuloy ang paglabas ng maliliit na butil. Hindi marami, hindi sabay-sabay. 1 o 2 lamang sa loob ng isang gabi. At gaya ng ipinangako niya sa sarili, hindi nagmadali si Mateo. Paminsan-minsan lamang siyang pumupunta sa bayan upang ipagbili ang ilan. Hindi sapat para maghinala ang iba,
pero sapat para unti-unting gumaan ang kanilang buhay. Napansin ni Lina ang pagbabago. Mas may ulam na sila. May bagong tsinelas si Maymay. Nakapagbayad sila ng ilang utang. Pero isang hapon, habang si Mateo ay nasa palayan, may isang pares ng matang nakamasid sa kanilang kubo mula sa malayo. Si Ramil, ang kapitbahay nilang kilalang mausisa at laging may pakialam sa buhay ng iba. Matagal na niyang napapansin ang unti-unting pagbabago sa pamilya ni Mateo. At sa baryong iyon, ang mga lihim ay bihirang manatiling nakatago ng matagal. Mainit ang sikat ng araw ng hapong iyon, ngunit hindi iyon alintana ni Ramil habang nakasilong siya sa likod ng matandang puno ng bayabas sa gilid ng bakuran ni na Mateo. Nakakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang kubo. Matagal na niyang kilala si Mateo. At matagal na rin niyang alam kung gaano kahirap ang buhay nito. Kaya hindi niya mapigilang magtaka. Noong mga nakaraang linggo, napansin niyang mas madalas nang may usok sa kusina ng pamilya. Senyales na mas may niluluto. Nakita rin niyang may bagong tsinelas ang batang babae. At minsan pa'y may daladalang supot ng grocery si Lina mula sa bayan. Hindi iyon pangkaraniwan. Hindi para sa isang magsasakang halos kapos lagi sa ani. May kung anong nangyayari, bulong ni Ramil sa sarili. Hindi siya masamang tao sa paningin ng iba, pero likas sa kanya ang pagiging mapag-usisa. At kung minsan, nauuwi iyon sa inggit. Kinahapunan, habang pauwi si Mateo mula sa palayan, nadatnan niya si Ramil na nakaupo sa bangkong kawayan sa labas ng kanilang bakuran. Bahagyang napahinto si Mateo. "Magandang hapon," bati ni Ramil, pilit na nakangiti. "Magandang hapon din," sagot ni Mateo, kalmado ngunit nag-iingat. "Napadaan lang ako, parang matagal na kitang hindi nakakausap." Tumango si Mateo at inilapag ang asarol sa tabi ng pinto. Maraming trabaho sa bukid. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pinagmasdan ni Ramil ang paligid, ang kubo, ang maliit na bakuran at ang nakasabit na bagong timba malapit sa poso. "Parang gumagaan na ang buhay ninyo bahaging nito." Hindi agad sumagot si Mateo. Sanay siya sa ganitong tono. "Ganun pa rin," maikli niyang tugon. Ngumiti si Ramil pero hindi umabot sa mga mata nito. "Talaga ba? Akala ko may bagong pagkakakitaan ka." Ramdam ni Mateo ang bahagyang pag-init ng kanyang batok. "Wala naman," sabi niya, payak ang boses. Muling tumahimik si Ramil. Ngunit bago ito tuluyang tumayo, mabilis nitong inilibot ang tingin sa loob ng kubo at doon, saglit na natigil ang mga mata niya sa sulok. Sa lumang kahon. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanya. "Mauna na ako," sabi ni Ramil. Tumango lamang si Mateo, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa papalayong kapitbahay. Nang tuluyan na itong mawala sa landas, saka lamang siya huminga ng malalim. Sa loob ng kubo, nadatnan niyang tahimik si Lina ngunit halatang may iniisip. "Kanina pa siya nandyan bago ka dumating," mahina nitong sabi. Tumango si Mateo. "Mag-ingat tayo," dagdag ni Lina. Lumalim ang gabi. At habang ang buong baryo ay unti-unting nilalamon ng katahimikan, muling lumapit si Mateo sa kahon. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Tahimik, kalmado, at sa tabi nito, may panibagong maliit na butil ng ginto. Kinuha iyon ni Mateo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang tuwa ang naramdaman niya. May kasabay na bigat. Dahil ngayon, malinaw na sa kanya, hindi lang kahirapan ang kalaban niya, kundi ang mga matang nagsisimula ng magmasid sa bawat galaw ng kanyang pamilya. Kinabukasan, tila mas mabigat ang hangin sa paligid ng kubo ni na Mateo. Hindi yon mapaliwanag ng sikat ng araw o ng karaniwang ingay ng baryo. Parang may kung anong nakaamba. Maagang umalis si Mateo papuntang palayan, ngunit bago siya tuluyang lumakad, muling binalaan siya ni Lina.
Hindi maganda ang tingin ni Ramil kahapon. Mahina nitong sabi. Huminto sandali si Mateo sa may pintuan. Wala naman siyang nakita, sagot niya, bagamat hindi siya lubos na sigurado. Tumango si Lina, pero halatang hindi panatag. Maghapon na nagtrabaho si Mateo sa bukid, ngunit ilang beses siyang napapalingon sa direksyon ng kanilang kubo. Hindi niya maalis sa isip ang posibilidad na may nagmamasid. Bandang tanghali, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng punong kahoy sa pilapil, may narinig siyang yabag. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Mang Sebio, ang pinakamatandang magsasaka sa lugar. Napapadalas ka yata sa bayan, Mateo? Bungad nito habang nauupo sa tabi niya. Bahagyang nagulat si Mateo, pero pinanatili niyang kalmado ang muka. Minsan lang po, sagot niya. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Mag-ingat ka, bigla nitong sabi. Napakunot ang noo ni Mateo. Bakit po? Huminga ng malalim si Mang Sebio at tumingin sa malayo. Sa baryong ito, kapag may biglang gumaan ang buhay, mabilis kumalat ang usapan. Nanahimik si Mateo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang batok. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang matanda at tinapik siya sa balikat. Hindi lahat ng nakangiti ay natutuwa para sa iyo. Iniwan siya ni Mang Sebio na mag-isa sa pilapil. At sa unang pagkakataon mula nang mahuli niya ang mahiwagang daga, nakaramdam si Mateo ng tunay na pangamba. Pag-uwi niya ng dapit hapon, agad niyang sinilip ang loob ng kubo. Nandoon si Lina, tahimik na naghihiwa ng gulay. Ang mga bata ay nag-aaral sa sulok. At ang kahon, nasa pwesto pa rin. Bahagyang gumaan ang dibdib niya. Ngunit ng gabing iyon, habang kumakain sila, may narinig si Mateo sa labas. Mahina ang kaluskos. Parang yabag na pilit pinapahinahon. Nagkatinginan sila ni Lina. Dahan-dahang tumayo si Mateo at lumapit sa pinto. Sumilip siya sa dilim. Wala. Tanging ang mahinang ihip ng hangin sa damuhan. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na hindi iyon basta hangin lang. Bumalik siya sa loob at tahimik na isinara ang pinto. Hindi na siya halos kumain. Nang makatulog ang mga bata, muli siyang lumapit sa kahon. Binuksan niya ito. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito may kakaiba. Hindi pa ito naglalabas ng ginto. Umupo si Mateo sa tabi ng kahon at naghintay. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos, ting, may nahulog muli. Ngunit nang kunin niya ang maliit na butil, napansin niyang mas mabigat ito kaysa dati. At sa di niya maipaliwanag na dahilan, lalo siyang kinabahan. Dahil kasabay ng unti-unting pagdami ng ginto, parang papalapit ng papalapit ang panganib sa kanilang payak na buhay. Lumipas ang mga araw na tila mas mabigat ang bawat oras para kay Mateo. Patuloy pa ring naglalabas ng maliliit na butil ng ginto ang mahiwagang daga, ngunit kapalit nito ay ang lumalalim na kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya mapalagay. Kahit nasa palayan siya, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Kahit sa gabi, mas madalas na siyang nagigising sa maliliit na kaluskos sa labas ng kubo. At isang gabi, dumating ang kinatatakutan niya. Mahimbing na ang tulog ng mga bata at bahagyang nakapikit na si Lina nang biglang tok. Mahina ngunit malinaw na katok sa pintuan. Napadilat si Mateo. Hindi iyon hangin. Muling kumatok. Tok. Tok. Nagkatinginan sila ni Lina, kapwa nanlalamig ang mga mukha. Dahan-dahang bumangon si Mateo at lumapit sa pinto. Hindi niya agad binuksan. Sino yan? Maingat niyang tanong. May sandaling katahimikan. Pagkatapos ay may boses na sumagot. Ako ito, si Ramil. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Mateo. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Nakatayo si Ramil sa labas,
May pilit ng ngiti, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. "Pasensya na sa oras," sabi nito. "May itatanong lang sana ako." Hindi ito pinapasok ni Mateo. "Ano yon?" Sumulyap si Ramil sa loob ng kubo, mabilis ngunit mapanuri. "Napapansin ko lang, parang gumagaan ang buhay ninyo," sabi nito. "May bago ka bang raket?" Tahimik si Mateo. "Wala naman," maikli niyang sagot. Hindi agad nagsalita si Ramil. Sa halip, bahagya itong yumuko na para bang may hinahanap sa loob ng bahay. At doon, saglit na tumigil ang tingin nito. Sa sulok, sa lumang kahon, napansin iyon ni Mateo. Bahagya siyang humarang sa may pintuan. "May kailangan ka pa ba?" Malamig na niyang tanong. Ngumiti si Ramil, pero ngayon ay halatang pilit. "Wala na, napadaan lang talaga ako." Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, may sinabi itong nagpabigat lalo sa hangin. "Alam mo naman dito sa baryo, mahirap magtago ng sikreto." At umalis ito sa dilim. Marahang isinara ni Mateo ang pinto. Sa likod niya, mahigpit na nakahawak si Lina sa kanyang braso. "Mateo," mahina nitong bulong. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya sa kahon at binuksan iyon. Nandoon pa rin ang maliit na daga, tahimik, kalmado, at tila walang pakialam sa tensyon sa paligid. Sa tabi nito, may panibagong butil ng ginto. Kinuha iyon ni Mateo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang dating saya. Sa halip, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi na sila nag-iisa sa lihim na ito. At kung magpapatuloy ito, darating ang araw na may susubok umagaw sa kung anong mayroon sila. Mula ng gabing iyon, tuluyan nang nagbago ang pakiramdam sa loob ng kubo ni Mateo. Hindi na iyon ang dating tahimik na tahanan na puno ng pag-asa. May nakasabit ng mabigat na kaba sa bawat sulok. Mas naging maingat si Mateo. Tuwing aalis siya papuntang palayan, sinisigurado niyang nakasara ng maigi ang kahon at nakatago iyon sa likod ng lumang kaban. Hindi na rin niya hinahayaang maglaro malapit doon ang mga bata. Ngunit kahit anong ingat niya, hindi niya mapigilan ang pakiramdam na may paparating na gulo. At tumating iyon ng mas maaga kaysa inaasahan niya. Isang hapon, habang nasa bukid si Mateo, biglang dumating sa kubo si Ramil. Naabutan niya si Lina na nagsasampay ng damit sa bakuran. "Magandang hapon, Lina," malambing na bati ni Ramil. Napahinto si Lina. Hindi niya gusto ang tono. "Magandang hapon," sagot niya, maikli. Ngumiti si Ramil at lumapit ng kaunti, pero hindi pumasok sa bakuran. "Nandyan ba si Mateo?" "Wala, nasa bukid." Tumango si Ramil, pero hindi agad umalis. Sa halip, inilibot nito ang tingin sa paligid, sa pintuan, sa bintana at saglit sa loob ng kubo. Kumunot ang noo ni Lina. "May kailangan ka ba?" tanong niya, mas malamig na ang boses. Bahagyang natawa si Ramil. "Wala naman, nag-aalala lang ako sa inyo." Hindi sumagot si Lina. Alam niyang hindi iyon totoo. Matagal na katahimikan ang lumipas bago muling nagsalita si Ramil. "Ang sabi-sabi kasi sa baryo, may biglang swerte raw na dumating sa pamilya ninyo." Nanlamig ang batok ni Lina. "Chismis lang yon," mabilis niyang sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, bahagyang sumilip si Ramil sa loob ng kubo. Mas matagal kaysa dapat. At sa isang iglap, tila may napansin ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Hindi nagsalita si Lina, pero ramdam niyang may mali. Pagkaraan ng ilang segundo, umatras si Ramil at ngumiti muli. "Sige, mauna na ako." Umalis ito, pero mabagal ang lakad. Parang may baon na iniisip. Pag-uwi ni Mateo ng dapit hapon, agad siyang sinalubong ni Lina. Mukhang may nakita siya. Mahina ngunit nanginginig nitong sabi,
Parang hinila pababa ang sikmura ni Mateo. Ano ang ginawa niya? Ikutan lang ang tingin pero matagal siyang tumingin sa loob. Tahimik si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahon at binuksan iyon. Nandun pa rin ang maliit na daga. Tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya iyon tinitigan ng may pag-asa, kundi may mabigat na desisyon na unti-unting nabubuo sa isip niya. Huminga siya ng malalim. Lina, mahina niyang sabi. Napatingin ang asawa. Kailangan na nating maghanda. Hindi na nagtanong si Lina dahil pareho na nilang nararamdaman. Ang lihim na minsang nagbigay ng pag-asa sa kanilang pamilya ay siya ring maaaring magdala ng kapahamakan. Kinagabihan, halos walang nagsalita sa loob ng kubo. Tahimik na kumain ang pamilya, ngunit ramdam sa bawat galaw ang bigat ng iniisip. Kahit ang mga bata ay tila nakahalata na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Pagkatapos mahiga si Nilo at Maymay, naupo si Mateo sa tabi ng mesa habang kaharap si Lina. Mahina ang ilaw ng gasera at sa dilim ay mas lalong mabigat ang katahimikan. Kailangan natin ng plano, mahinang sabi ni Mateo. Tumango si Lina. Ano ang iniisip mo? Hindi agad sumagot si Mateo. Saglit niyang sinilip ang sulok kung saan nakatago ang kahon. Hindi na ligtas na manatili lang ito rito, sabi niya sa wakas. Kapag nakasiguro si Ramil, hindi lang siya ang makakaalam. Nanlamig ang mga kamay ni Lina. Ano ang gagawin natin sa daga? Matagal bago sumagot si Mateo. Hindi ko pa alam. Lumipas ang gabi na puno ng pag-iisip. Bandang hating gabi, habang tahimik ang buong baryo, muling lumapit si Mateo sa kahon. Binuksan niya ito ng marahan. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Tahimik, mapayapa. At sa tabi nito ay may panibagong butil ng ginto. Kinuha iyon ni Mateo, ngunit ngayon ay hindi na siya nagtagal sa paghanga. Sa halip, napabuntong hininga siya. Hindi namin alam kung swerte ka ba o problema, bulong niya. Bahagyang gumalaw ang ilong ng daga, parang nakakaunawa. Kinabukasan, mas maaga kaysa dati ang gising ni Mateo. Hindi siya dumiretso sa palayan. Sa halip, naghukay siya sa likod ng kubo, sa ilalim ng lumang puno ng santol. Tahimik siyang nagtrabaho habang binabantayan ni Lina ang paligid. Diyan mo ililipat? Mahina nitong tanong. Tumango si Mateo. Mas mahirap makita rito. Hindi nila alam kung sapat iyon. Ngunit kailangan nilang kumilos. Pagsapit ng tanghali, nailipat na ni Mateo ang kahon sa ilalim ng lupa, nakasilid sa isang lumang tapayan at tinabunan ng maigi. Tanging siya at si Lina ang nakakaalam ng eksaktong lugar. Iilang sandali silang nakatayo roon, kapwa tahimik. Para bang pareho nilang nararamdaman na ang simpleng pag-iingat ay maaaring hindi sapat. At tama nga ang kutob nila. Kinagabihan, habang naghahapunan ng pamilya, may dumating na bisita. Hindi si Ramil, kundi si Mang Sebio. Pagbukas ni Mateo ng pinto, seryoso ang mukha ng matanda. Mateo, mababa nitong sabi, may usapan sa kanto kanina. Biglang bumigat ang dibdib ni Mateo. Ano pong usapan? Lumapit ng kaunti ang matanda at ibinaba ang boses. May mga nagtatanong na tungkol sa inyo at si Ramil ang pasimuno. Naramdaman ni Mateo ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi pa sila sigurado, dagdag ni Mang Sebio, pero kapag may nakakita, hindi na mapipigilan ang gulo. Tahimik na tumango si Mateo. Ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi na ito simpleng lihim. Isa na itong panganib na unti-unting lumalapit sa kanilang pintuan. At kung hindi siya kikilos ng tama, maaaring mawala sa kanila ang lahat. Hindi lang ang ginto, kundi pati ang katahimikan ng buhay na matagal nilang ipinaglaban.
Pagkaalis ni Mang Sebio, matagal na nakatayo si Mateo sa may pintuan. Nakatanaw siya sa dilim ng bakuran, pero ang isip niya ay malayo na ang nararating. Sa likod niya, tahimik si Lina. Pareho na nilang alam, hindi na ito basta kutob lamang. May gumagalaw na laban sa kanila. Mateo, mahinang tawag ni Lina. Hindi agad siya lumingon. Kailangan na ba talaga nating umalis? Dagdag nito. Doon lamang siya napapikit ng mariin. Umalis. Matagal na niyang iniiwasan ang ideyang iyon. Ang lupang ito ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama. Dito lumaki ang mga bata. Dito nila binuno ang bawat hirap. Pero ngayon, parang unti-unti silang itinutulak palabas. Hindi pa, sagot niya sa wakas, bagamat hindi buo ang loob niya. Pero kailangan na nating maging handa. Lumalim ang gabi. Nang makatulog ang lahat, muling lumabas si Mateo sa likod ng kubo. Bitbit niya ang maliit na pala. Tahimik niyang hinukay ang lupa sa ilalim ng puno ng santol. Ilang saglit lang ay lumitaw ang takip ng tapayan. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nandoon ang kahon. At sa loob ng kahon, ang maliit na daga, buhay, tahimik, at tila naghihintay. Napabuntong hininga si Mateo. Pasensya ka na kung kailangan kitang ilipat, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang awa siyang nararamdaman sa nilalang. Hindi ito humihingi. Hindi ito nagwawala. Tahimik lamang itong nagbibigay. At sa sandaling iyon, may isang bagay na napagtanto si Mateo. Hindi niya maaaring hayaan na maging dahilan ng kapahamakan ng daga, para sa kanila o para sa hayop. Maingat niyang isinara muli ang kahon. Ngunit bago niya maibalik ang takip ng tapayan, may narinig siya. Mahinang yabag. Sa gawing bakuran. Biglang kumabog ang dibdib niya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa dilim. May aninong mabilis na umurong sa likod ng punong bayabas. Nanlalamig ang mga daliri ni Mateo. Hindi na ito kutob lang. May nagmamasid na talaga. Mabilis niyang ibinalik ang tapayan sa lupa at tinabunan niyon. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid, kunwari kalmado. Lumakas ang boses niya, sinadyang iparinig. Sino yan? Tahimik. Walang sumagot. Tanging hangin lang ang gumalaw sa damuhan. Ngunit alam na alam ni Mateo, hindi hangin iyon. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng kubo. Mahigpit na niyang isinara ang pinto. At sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang pamilya, malinaw na ang susunod niyang hakbang. Kung mananatili sila rito, kailangan niyang maunahan ang sinumang nagbabalak. Dahil ang lihim na minsang nagdala ng pag-asa sa kanila, ay tuluyan nang nakatawag ng pansin na maaaring magbago sa takbo ng kanilang buhay. Hindi na muling nakatulog si Mateo ng gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa gilid ng banig habang pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ng kanyang pamilya. Sa bawat paghinga ni Lina at ng mga bata, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib. Hindi na pwedeng maghintay. Pagsapit ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ginising niya si Lina. Lina, mahina niyang tawag. Napadilat ang asawa. Isang tingin pa lang sa mukha ni Mateo ay alam na nitong may mabigat na desisyon. Anong gagawin natin? Bulong nito. Huminga ng malalim si Mateo. Ililipat natin siya. Mas malayo. Sandaling natahimik si Lina. Saan? Sa lumang kamalig sa dulo ng sapa, sagot niya. Halos wala nang pumupunta ron. Nag-isip sandali si Lina, pagkatapos ay tumango. Mas mabuting kumilos habang maaga. Tahimik nilang inayos ang lahat. Hindi nila ginising ang mga bata. Binalot ni Mateo ang kahon sa lumang sako at maingat itong kinuha
mula sa ilalim ng lupa. Sa loob, kalmado pa rin ang maliit na daga. Parang walang kamalay-malay sa gulong, unti-unting umiikot sa paligid nito. Mabilis, ngunit maingat na naglakad si Mateo sa makitid na daan papunta sa sapa. Maputik ang lupa at malamig ang hangin ng umaga. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, may narinig siyang yabag sa likod. Bigla siyang napahinto. Hindi iyon imahinasyon. May sumusunod. Mabagal niyang inikot ang ulo. Wala. Tanging hamog at manipis na usok ng umaga. Ngunit sanay ang pakiramdam ni Mateo sa bukid. Alam niya kapag may ibang tao sa paligid. Mas hinigpitan niya ang hawak sa sako at binilisan ng lakad. Ilang minuto pa narating niya ang lumang kamalig, isang halos gumuho ng kubong kahoy sa tabi ng sapa. Matagal na itong hindi ginagamit at natatakpan na ng damo ang paligid. Maingat niyang inilagay ang kahon sa loob sa ilalim ng lumang mesa. "Dito ka muna," bulong niya. Tahimik ang daga, ngunit bago siya tuluyang tumayo, may kaluskos sa labas. Mas malapit na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng dingding at sumilip. At doon, nanigas siya sa di kalayuan, sa likod ng mga talahib. May nakatayong anino ng tao. At kahit malabo sa hamog ng umaga, kilalang kilala niya ang tindig, si Ramil. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, malinaw na kay Mateo. Hindi na lang ito hinala. Hinahanap na talaga sila. Parang biglang natuyo ang lalamunan ni Mateo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga ng malalim. Sa siwang ng lumang kamalig, malinaw niyang nakikita si Ramil na nakatayo sa gilid ng talahiban. Paikot-ikot ang tingin na para bang may hinahanap. Sandaling naglaro sa isip ni Mateo ang posibilidad na tumakbo. Pero agad niya yung itinulak palayo. Kung tatakbo siya ngayon, lalo lang titibay ang hinala. Kaya pinilit niyang kumalma. Maingat siyang lumabas ng kamalig, kunwari bagong dating lamang. "Ramil?" Tawag niya. Pilit na normal ang boses. Bahagyang nagulat ang lalaki, ngunit mabilis ding nakabawi. "Ah, Mateo," sagot ito. May pilit ng ngiti. "Maaga ka rin pala rito." Tumango si Mateo at bahagyang iniunat ang likod, kunwari napagod sa lakad. "May tinitingnan lang sa sapa," sabi niya. Hindi agad sumagot si Ramil. Nakatingin ito sa kamalig, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Mateo. "Talaga?" Mabagal nitong tanong. Tumango lang si Mateo. Ilang segundo silang nagtitigan. Ramdam ni Mateo ang bigat ng mga mata ni Ramil. Mapanuri, naguhukay, parang sinusukat kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ngunit sa huli, bahagyang tumawa si Ramil. "Napapadalas ka sa bahaging ito, sabi nito. "Mas tahimik dito," sagot ni Mateo. Muling natahimik ang paligid. Hanggang sa napansin ni Mateo, unti-unting lumalapit ang tingin ni Ramil sa pintuan ng kamalig. Isang maling galaw lang, at maaaring matapos ang lahat. Kaya bago pa ito makapagsalita muli, nauna na si Mateo. "May kailangan ka ba?" Diretsong tanong niya. Saglit na napahinto si Ramil. Pagkatapos ay umiling ito. "Wala naman, naglalakad-lakad lang." Ngunit kahit nakangiti, hindi maitatanggi ang kislap ng pagdududa sa mga mata nito. Maya-maya, tumalikod na rin si Ramil. "Sige, mauna na ako," sabi nito. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa talahiban, lumingon pa ito minsan, diretso sa kamalig. Naiwan si Mateo na nakatayo sa umagang malamig. Hindi siya gumalaw hanggat hindi tuluyang nawala si Ramil sa paningin. Saka lamang siya napahugot ng mahabang hininga. Mabilis siyang bumalik sa loob ng kamalig. Nandoon pa rin ang kahon. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Tahimik, kalmado, at tila walang pakialam sa tensyong bumabalot sa paligid. Ngunit sa tabi nito,
May panibagong butil ng ginto. Kinuha iyon ni Mateo, ngunit ngayon ay mas mabigat na ang pakiramdam kaysa sa mismong ginto sa kanyang palad. Dahil malinaw na sa kanya ang susunod na mangyayari. Hindi titigil si Ramil. At kung magpapatuloy ito, darating ang sandaling mapipilitan si Mateo na pumili. Sa pagitan ng mahiwagang swerte at ng katahimikan ng buhay ng kanyang pamilya. Maghapong mabigat ang pakiramdam ni Mateo. Kahit bumalik siya sa palayan upang ipagpatuloy ang gawain, hindi siya mapirmi. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang tingin ni Ramil, ang paraan ng pagsilip nito sa kamalig, ang bahagyang paghinto bago umalis. Hindi pa tapos iyon. Ramdam niya. Pag-uwi niya ng dapit hapon, nadatnan niyang tahimik ang kubo. Nakaupo si Lina sa may pintuan, hawak ang kamay ni Maymay habang nag-aaral naman si Nilo sa sulok. Isang tingin pa lang sa mukha ni Mateo ay alam na ni Lina. Nakita mo siya, mahina nitong sabi. Tumango si Mateo. Sinundan niya ako. Nanlamig ang mukha ni Lina. Sigurado ka? Oo. Tahimik na napaupo si Lina. Ilang sandaling walang nagsalita. Hanggang sa mabasag ang katahimikan sa mahinang tinig ni Mateo. Hindi na tayo pwedeng magtagal. Napatingin sa kanya si Lina. Hindi ito tanong. Alam na niya ang ibig sabihin. Lumalim ang gabi habang pinag-uusapan nila ang susunod na hakbang. Hindi nila maaaring iwan ang bukid agad. Wala silang sapat na ipon at tiyak na mapapansin iyon ng buong baryo. Pero hindi rin sila maaaring manatiling kampante. Bandang hating gabi, muling bumalik si Mateo sa kamalig upang silipin ang daga. Tahimik ang paligid. Walang yabag. Walang anino. Ngunit sanay na siyang mag-ingat. Pagpasok niya sa loob, agad niyang binuksan ang kahon. Nandoon pa rin ang maliit na nilalang. Tahimik. Ngunit nang ilapit niya ang gaserang dala, napakunot ang noo ni Mateo. Mas marami ang ginto ngayon. Hindi na isa, hindi dalawa, kundi 5. Magkakatabing kumikislap sa ilalim ng mahinang ilaw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa kailanman ganito karami sa isang gabi. Parang may kung anong nagbago. Dahan-dahan siyang napaupo sa harap ng kahon. Bakit ngayon? Bulong niya. Bahagyang gumalaw ang ilong ng daga. At sa sandaling iyon, may malamig na kutob na gumapang sa kanyang batok. Parang may alamang hayop. Parang may nararamdaman itong paparating. Mabilis na ibinalot ni Mateo ang mga butil at isinilid sa bulsa. Isinara niya ang kahon at tumayo. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng kamalig, may narinig siyang kaluskos sa labas. Mas mabigat kaysa dati. Hindi iisang yabag, kundi higit sa isa. Nanigas si Mateo sa kinatatayuan. Unti-unti siyang lumapit sa siwang ng dingding at sumilip. At doon, tuluyan ng bumigat ang kanyang dibdib. Sa gilid ng talahiban, hindi lang si Ramil ang naroon. May kasama na ito. At pareho silang nakatingin sa direksyon ng kamalig. Parang may kumuyom sa dibdib ni Mateo. Hindi na ito basta hinala. Hinahanap na talaga nila. Mula sa siwang ng kamalig, malinaw niyang nakita ang 2 anino. Si Ramil at isa pang lalaki na hindi niya agad nakilala dahil sa dilim. May hawak itong flashlight na paminsan-minsang tinatapat sa lupa. Parang may sinusundan. Nanlalamig ang mga palad ni Mateo. Kung lalabas siya ngayon, siguradong mapapansin nila ang kaba niya. Kung mananatili naman siya sa loob, maaaring silipin nila ang kamalig. Dahan-dahan siyang umurong palayo sa dingding, pinipilit pakalmahin ang paghinga. Sa ilalim ng lumang mesa, tahimik pa rin ang kahon. Tahimik ang daga. At sa gitna ng tensyon, biglang, ting, napapikit si Mateo. May panibagong butil na nahulog sa loob.
Parang hindi alintana ng maliit na nilalang ang panganib sa paligid. Mas lalo siyang kinabahan. Mabilis niyang kinuha ang kahon at isinilid sa sako. Kung may mangyaring masama, hindi niya hahayaang maiwan ito rito. Sa labas, mas lumapit ang mga yabag. Narinig niya ang boses ni Ramil. Mahina pero malinaw. Dito siya pumapasok kanina. Sumagot ang kasama nito. Sigurado ka? Hindi ako nagkakamali. Parang kumabog ang buong kamalig sa dibdib ni Mateo. Mabilis siyang nag-isip. May maliit na butas sa likod ng kamalig. Daan palabas papunta sa sapa. Dati itong ginagamit ng mga magsasaka kapag baha ang harap. Hindi na siya nagdalawang isip. Maingat ngunit mabilis. Gumapang siya papunta sa likod habang yakap ang sako. Sa bawat galaw niya, ramdam niya ang paglapit ng mga yabag sa harap. May tumapak sa kahoy ng kamalig. Umingit ang sahig. Isang segundo pa, at maaaring makita na siya. Sa huling iglap, nakalusot si Mateo sa butas sa likod at dahan-dahang bumaba sa maputik na gilid ng sapa. Hindi siya tumakbo agad. Dahan-dahan muna siyang lumayo, pinipilit hindi gumawa ng ingay. Mula sa loob ng kamalig, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Walang tao, sabi ng kasama ni Ramil. Ngunit hindi agad sumagot si Ramil. Parang may kung anong hinahanap ang boses nito. Lumakas ang kaba ni Mateo. Mas hinigpitan niya ang hawak sa sako at tuluyan nang naglakad palayo sa dilim ng madaling araw. Habang papalayo siya, iisa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi na sapat ang pagtatago. At kung gusto niyang iligtas ang pamilya niya, kailangan na niyang gumawa ng desisyong hindi na niya maaaring ipagpaliban. Hindi na dumiretso sa kubo si Mateo. Sa halip, umikot siya sa likod ng sapa at dumaan sa mas makapal na talahiban upang masigurong walang sumusunod. Mabagal ngunit tuloy-tuloy ang kanyang hakbang, yakap ang sako na tila mas bumibigat sa bawat minuto. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi na lihim ang lihim nila. Pagdating niya sa likod ng kanilang bakuran, saka lamang siya huminto. Tahimik niyang sinipat ang paligid bago marahang pumasok sa kubo. Nagulat si Lina nang makita siya. "Mateo, bakit galing ka sa likod?" Pabulong nitong tanong. Ibinaba niya ang sako sa mesa. "Nandun sila." Mahina ngunit mariin niyang sabi. Pinuntahan nila ang kamalig. Parang nawalan ng kulay ang mukha ni Lina. "May nakita ba sila?" Umiling si Mateo. "Wala. Pero hindi na sila titigil." Tahimik ang kubo. Sa sulok, mahimbing pa ring natutulog ang mga bata. Walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting lumalapit. Umupo si Mateo at binuksan ang sako. Inilabas niya ang kahon. Nang buksan niya ito, nandoon pa rin ang maliit na daga. Kalmado, parang walang nangyari. At sa tabi nito, may panibagong butil na naman. Napapikit si Mateo. Parang lalo siyang naglalabas. Bulong ni Lina, kinakabahan. Tumango si Mateo. May mabigat na katahimikan bago siya nagsalita. "Kailangan na natin itong tapusin." Napatingin sa kanya si Lina. Hindi galit ang tono niya. Hindi rin desperado, kundi buo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Maingat nitong tanong. Matagal bago sumagot si Mateo. "Hindi na tayo ligtas hanggat nasa atin siya." Parang sinakal ang lalamunan ni Lina. "Ilalayo mo siya?" Dahan-dahang tumango si Mateo. "Mas malayo sa baryo, kung saan walang makakakita at walang maghihinala." Tahimik na napayuko si Lina. Masakit pero alam niyang tama. Ang biyayang minsang nagpagaan sa buhay nila ay siya ring nagbukas ng pinto sa panganib. Lumalim ang gabi habang inihahanda ni Mateo ang maliit na bayong at ilang kakailanganin sa paglalakbay. Hindi siya magdadala ng marami. Ayaw niyang mapansin. Bago sumikat ang araw, umalis siya. Tahimik. Mag-isa. Bit-bit ang kahon. Habang naglalakad siya palayo sa baryo,
unti-unting nagliliwanag ang silangan. Mahaba ang landas papunta sa kabundukan sa kabilang dulo ng Sapa, isang lugar na bihira ng puntahan ng mga tao. Habang papalayo siya, may isang bagay na malinaw sa isip niya. Hindi niya hawak ang swerte. At kung minsan, ang tunay na tapang ay ang marunong bumitaw. Sa loob ng kahon, tahimik ang maliit na daga. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, hindi na ginto ang iniisip ni Mateo, kundi ang kapayapaan ng buhay na nais niyang ibalik sa kanyang pamilya. Mahaba at tahimik ang paglalakad ni Mateo paakyat sa kabundukan. Ang hamog ng umaga ay unti-unting naglalaho habang sumisilip ang araw sa pagitan ng mga puno. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat, hindi lamang sa bayong na bitbit niya, kundi sa desisyong tuluyan na niyang pinaninindigan. Hindi siya lumilingon. Ayaw niyang manghina ang loob. Pagkaraan ng halos isang oras na paglalakad, narating niya ang isang bahagi ng gubat na bihira ng puntahan ng tao. May maliit na batis doon, malinaw ang tubig at napapalibutan ng matatandang puno. Tahimik, malayo sa baryo, malayo sa mapanuring mga mata. Huminto si Mateo. Dahan-dahan niyang inilapag ang bayong sa isang patag na bato. Matagal siyang nakatayo roon bago niya binuksan ang kahon. Nandoon pa rin ang maliit na daga. Tahimik. Hindi nagwawala. Hindi natatakot. Para bang matagal na nitong alam na darating ang sandaling ito. Napabuntong hininga si Mateo. Pasensya ka na, mahina niyang sabi. Hindi ka namin kayang itago habang buhay. Maingat niyang ibinaba ang kahon sa lupa at binuksan ng tuluyan ang takip. Ilang segundo, walang nangyari. Nakaupo lamang ang daga. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumabas. Hindi ito tumakbo agad. Sa halip, huminto ito sandali sa harap ni Mateo. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may kung anong gumaan sa dibdib niya. Parang may tahimik na paalam na naganap sa pagitan nila. Maya-maya, mabilis na ring naglaho ang maliit na nilalang sa makapal na damuhan. Tahimik na naiwan si Mateo sa tabi ng batis. Wala nang kahon. Wala nang daga. Wala nang ginto. Huminga siya ng malalim. Masakit, pero magaan. Pag-uwi niya sa baryo bandang tanghali, sinalubong siya ni Lina sa may pintuan. Isang tingin pa lang sa mukha niya ay alam na nitong tapos na. Wala na? Mahina nitong tanong. Dahan-dahang tumango si Mateo. Saglit na napapikit si Lina, pagkatapos ay huminga ng malalim. Salamat, bulong nito. Sa gabing iyon, payak lang ang hapunan nila, tulad ng dati. Ngunit iba ang pakiramdam sa loob ng kubo. Mas tahimik, mas magaan, mas totoo. Lumipas ang mga araw. Nawala ang paglabas ni Ramil sa paligid. Unti-unting humupa ang usap-usapan sa baryo. Bumalik sa dating takbo ang buhay ni Mateo. Mahaba ang trabaho sa bukid, payak ang pagkain, ngunit payapa ang gabi. Minsan, habang nag-aararo si Mateo sa palayan ilang linggo ang nakalipas, may napansin siyang kakaiba sa gilid ng pilapil. Isang maliit na bagay na kumikislap sa ilalim ng araw. Yumuko siya. At doon, may nakita siyang isang napakaliit na butil ng ginto nakahimlay sa lupa. Hindi siya agad gumalaw. Sa halip, napangiti lang siya ng bahagya. Hindi na siya yumuko upang pulutin iyon. Sa halip, tumuwid siya, hinigpitan ang hawak sa araro at ipinagpatuloy ang paglakad sa pilapil. Bit-bit ang isang aral na mas mahalaga kaysa anumang ginto. Na ang tunay na yaman ay ang katahimikan ng buhay na walang kinatatakutan. At sa payapang baryo sa paanan ng bundok, nagpatuloy ang simpleng pamumuhay ng magsasakang marunong pumili ng sapat kaysa sa labis. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa dating anyo ang buhay ni Mateo. Payak, mahirap, pero tahimik. Muli siyang gumigising bago sumikat ang araw, bit-bit ang asarol,
at tahimik na tinatahak ang pilapil na parang walang nagbago. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang may nabago. Mas magaan ang dibdib niya tuwing gabi. Mas mahimbing ang tulog ng mga bata. At si Lina, mas madalas nang ngumiti. Hindi na muling nagpakita si Ramil sa kanilang bakuran. Nabalitaan na lang ni Mateo mula sa ibang magsasaka na abala na ito sa sariling problema sa bukid. Unti-unti ring nawala ang mga bulong-bulungan sa baryo. Para bang may unos na dumaan. At tuluyan na ring lumipas. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mateo sa ilalim ng punong kahoy sa pilapil, lumapit sa kanya si Mang Sebio. "Parang mas payapa ka na ngayon," sabi ng matanda habang umuupo sa tabi niya. Bahagyang napangiti si Mateo. "Ganun po siguro." Matagal siyang tinitigan ng matanda. Parang may alam na hindi sinasabi. Pero sa halip na magtanong, tumango lang ito. "Minsan," sabi ni Mang Sebio, "hindi lahat ng biyaya ay dapat hinahawakan." Hindi sumagot si Mateo. Pero sa loob-loob niya, alam niyang tama ang matanda. Lumipas pa ang mga linggo. Dumating ang unang magandang ani nila matapos ang mahabang panahon. Hindi man sagana, sapat ito upang makabayad sila ng utang at makabili ng mas maayos na gamit sa bahay. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo at pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa ilalim ng buwan, marahang nagsalita si Lina. "Hindi mo ba siya namimiss?" Alam agad ni Mateo kung sino ang tinutukoy. Saglit siyang napaisip. "Hindi," sagot niya sa wakas. "Pero nagpapasalamat ako." Tahimik na tumango si Lina. Sa di kalayuan, marahang umihip ang hangin mula sa direksyon ng gubat, malamig, banayad, at tila may dalang pamilyar na pakiramdam. Napatingin si Mateo roon. Sandali. Tahimik. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya at muling ibinalik ang tingin sa kanyang pamilya. Dahil ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi man sila yumaman sa ginto. Yumaman naman sila sa katahimikan, sa pagkakaisa, at sa buhay na hindi na kailangang itago. At sa baryong minsang nabalot ng lihim at pangamba, nagpatuloy ang simpleng kwento ng isang magsasakang piniling maging sapat kaysa maging sakim. Wakas.